Alam mo yung pakiramdam na nagmahal ka, pero kahit anong gawin mo, may mga bagay na talagang hindi mo kayang ipilit. Dalawang klase ng pag-ibig ang naranasan ko. Dalawang kwento na parehong may sakit, pero magkaibang paraan ng pananakit. Magkalapit, pero magkalayo. Sabay kaming lumaki. Simula pagkabata, palagi na kaming magkasama. Tuwing umaga, siya ang unang bumabati sa akin. Bago matapos ang araw, siya rin ang huling nagpapaalaala na magpahinga ako ng maayos. Lahat ng alaala ko, may bahagi siya. Ang kakulitan niya, ang mga walang kwentang hirit niya na laging nagpapatawa sa akin. Ang mga tahimik niyang pag-akay sa akin sa tuwing pakiramdam ko'y wala akong kakampi sa mundo. Sa bawat eksena ng buhay ko, siya ang kasama ko. Partner sa projects, kakampi sa laro, kadamay sa problema. Kung may taong lubos kung naiintindihan, siya yun. Kung may taong kabisado ang takbo ng utak ko, ako yun para sa kanya. Pero paano kung sa kabila ng lahat, hindi pa rin sapat? Sa tuwing titingin ako sa kanya, parang lahat ng bagay ay may tamang lugar. Hindi kami kailanman nagkulang sa isa't isa. Pero isang araw, nalaman ko na lang, hindi ako ang pinili niya. Masakit, hindi dahil may pagkukulang kami, kundi dahil kahit anong gawin ko, hindi talaga kami itinadhana. Parang dalawang linya sa notebook, magkatabi, magkasabay, magkasama. Pero kahit kailan, hindi nagtagpo. Minsan, iniisip ko, paano kung mas naging matapang ako? Paano kung sinabi ko agad? Paano kung hindi ako natakot na masira ang samahan namin? Pero wala na akong magagawa. Kahit anong tanong ang ibato ko sa sarili ko, hindi na nito babaguhin ang katotohanan, hindi niya ako pinili. Yung aakayin ka pero iiwan ka rin. Siyang dumating sa buhay ko nung hindi ko inaasahan. Iba siya sa nakasanayan kong mundo. Magkaiba kami ng pananaw, ng ugali, ng pangarap. Hindi ko siya hinanap pero bigla na lang siyang dumating. Binago ang lahat. Sa kanya ko unang naramdaman ang pakiramdam na parang lahat ng bagay ay posible. Parang walang hangganan ng mundo, na hindi mahalaga kung saan ka nanggaling, basta't magkasama kayong dalawa. Hindi ko alam kung anong meron siya, pero natutunan kong maniwala sa bagay na hindi ko naman hinanga dati. Pag-ibig na hindi mo pinlano, pero hindi mo rin kayang pigilan. At pinaniwala niya ako na may paraan, na kahit magkaiba kami ng direksyon, may daan kung saan pwede kaming magsama. Pero dumating ang araw na kinakailangan niyang pumili, at hindi ako ang pinili niya. Sabi nila, ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang salitang baka. Baka may paraan, baka may pagkakataon, baka pwedeng magbago ang lahat. Pero ang totoo, minsan kahit anong pagpupumilit, hindi mo pwedeng pigilan ang isang taong handa nang lumakad palayo. Nakita ko siyang unti-unting lumalayo at wala akong nagawa kundi panoorin siyang maglaho habang dala-dala ang bahagi ng puso kong hindi ko na kailanman mababawi. Sa huli, parehong masakit.
Parehong may paghihinayang, parehong may tanong na, what if? Pero alam mo ang pinakamasakit sa lahat? Yung malaman mong minahal ka naman talaga, pero hindi lang nila kayang manatili. May pag-ibig na hindi kayo nagkulang, pero hindi rin kayo itinadhana. Isang kwento ng sana, isang kwento ng kung sakali lang sana naglakas loob tayo noon. Meron din namang pag-ibig, nagmahal kayo sa maling pagkakataon. Isang kwento ng minsan naging tayo, pero hindi kailanman magiging habang buhay tayo. Doon ko naintindihan, hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. Minsan may mga taong darating sa buhay mo, hindi para manatili, kundi para ipakita sa'yo ang isang leksyon. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang yung kaya mong ipaglaban. Ang tunay na pag-ibig, yun yung hindi mo kailangang ipilit.